Magandang umaga po mga mahal kong taga-subaybay. Kumusta po kayo? Ngayon po, nagtataka po ang mga dilawan, bangagan at mga pinklawan. Dahil dito sa lumabas na maagang survey ng Tangery na non-commission na survey firm, nagugulat sila mga kababayan. Pero itong si Abi or Abe, kagaya ng kanyang mga kasama na mga bangag na vlogger, bumabanat sila. Dahil dito sa sinabi ni Sara Duterte na siya yung front runner, may mga sinasabi ito mga kababayan Nagkakamali daw parang yun yung gusto niyong palabasin, na si Sara Duterte, hindi naman front runner. Si Madam Leni daw, si Madam Leni daw. At nakikita daw niya, parang yun ang sinasabi niya sa aking opinion yung pagkaka-analyze ko po. Ang sinasabi niya, hindi dapat si Sara ang maging pangulo, kundi si Madam Leni. Ang nakasulat, parang ganun, nakatakda na maging pangulo ay isang taga Bicol. Nangarap si Abe. Ito rin yung mga sablay nung eleksyon, mga kababayan, binabanatan nila si Marcoleta. Pati yung mga dinala ng Iglesia ni Cristo, kini-question nila na konti lang naman ang Iglesia ni Cristo. Hindi mananalo ang mga dadalhin ng mga ito. Mas marami ang mga Katoliko. Diba yan din sinasabi nila De Lima, yung mga Franz Castro na yan na tumutuligsa sa Iglesia ni Cristo. Tapos ayaw din nila ng ginanap na National Rally for Peace dahil ang makikinabang daw ay si Sara Duterte. Binabatikos nilang Iglesia ni Cristo mga kababayan. Tapos nung mga eleksyon na, binatikos din nila kung sino-sino daw ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon naman, itong Tangery, pakinggan natin si Mike Abe, naging naging parang Madam Auring na, nanghuhula na at parang gusto niyang palabasin daw ang taga Bicol, ang magiging susunod na presidente. At ito'y nakatakda. Parang yan ang gusto niyang sabihin mga kababayan. Sige nga, Mike Abe, tignan nga natin ang mga pangitain at mga bolang kristal mo. Pakinggan po natin itong balitang ito, Leni versus Sara sa 2028. Bago tayo magbigay ng opinion sa mga latest survey na ito para ho sa mga politiko dito sa ating bayan. Hindi pa man nakaupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsit na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila, may kanya-kanya ng pambato. Sa 8 na aming natanong, tig-3 ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. 2 naman kay Senador Bongo. Dumilenio, Bongo po. Vice President Sara. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tangery nitong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuo ng Tangery sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Si Sara naging mayor ng Davao City. Si Leni uupong mayor. Mag-comment lang tayo ha. Naku po, Madam Leni, pag inindurso ka ni BBM, alam mo na kung saan ka pupunta. Ligwak ka talaga. Totoo yan. Lahat ng inindurso niya nung eleksyon, ligwak Nagsilayasan doon sa kanyang barko Tapos, pag inindurso daw ni BBM, mananalo. Mauungusan niya itong si Sara Duterte na napaka-popular. Naku po, ituloy nga natin. Naku po, Madam Leni, pag inindurso ka ni BBM, ligwak ka na. Yan yung opinion ko ha, mga kababayan ha.
Walang personalan dito. Siyempre, naglalabas tayo ng mga reaction natin. Tanggapin nyo kung anong reaction ko. Eh si Mike Abe nga nagre-react eh. Eh di tayo mag-react din tayo. Mayor San Aga City simula ngayong Lunes. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si Sara, naging presiding officer ng Davao City Council. But wait, there's more! Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saad kasi sa Tangery survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang vice president. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang vice presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Pero teka, meron pa. Natukoy ng Tangery survey si Senador Go bilang wild card sa pagkapangulo. Sa mga pumili sa kanya bilang presidente, 51% dito ang nagsabing si Duterte ang kanilang second choice. At kung di naman tatakbo si Go sa pagkapangulo, 45% ang nagsabing si Robredo ang kanilang alternatibo. Ang survey ay non-commission. Ibig sabihin, Help! O mga kababayan ha, eh malakas daw si Robredo. Malakas daw si Madam Leni. Eh mauungusan daw si Sara Duterte. Nako po. Yari na. Madam Leni na ang maging pangulo. Malakas daw ito. Nako po, nangarap ang mga pinklawan. Nangarap ang mga bangagan. Nangarap ang mga pulahan. Madam Leni ang kanilang tinutulak. Nako, pakinggan nyo itong reaction ni Mike Abe. Nako po, mga kababayan. Naging Madam Auring na ito. Hindi daw nakatakdang maging pangulo. Si Sara Duterte. Yan yung opinion ko. Yan yung parang napipicture niya sa kanyang mga pangitain. Ay nako, kahit anong gawin nyo, Sara Marcoleta or Bongo pa din yan. Nako po mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Pakinggan po natin itong si Mike Abe, babanat na po mga kababayan. Ito na po. Nakikita niya daw sa bolang kristal. Yan yung kanyang parang gustong palabasin dito na si Sara Duterte. Parang self-proclaimed daw na frontrunner. Nagre-react siya doon na sinabi kasi ni Sara Duterte, frontrunner siya. Alam mo Mike Abe, nagmamaang-maangan ka ba? Nagbubulag-bulagan? Alam mo kung bakit siya gustong ma-impeach? Gustong mawala si Inday Sara sa pagka-bise para ma-avoid yung kanyang pagtakbo sa 2028. Kaya gusto nyong mawala yan. Kasi pag na-impeach na yan, hindi na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Kaya maaga pa, ini-impeach na. Yan yung nakikita po namin. Nakikita ng napakaraming majority ng mga Pilipino. Hindi nyo nga mapataob Ngayon pa lang 3 years pa yung 3 years pa yung eleksyon. Hindi nyo mapataob. Di lalo na pag kami ang nag-survey. Non-commission ito. Random ito. Di nag-iyakan kayo. Tuloy natin itong banat ni Mike Abe. 12% dito ay mga taga Metro Manila. 23 ko bilang wild card sa pagkapangulo sa mga pumili kay VP sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saad kasi sa Tangery survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang vice president. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang vice presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon.
Pero teka, meron pa. Natukoy ng Tangerie Survey si Senador Go bilang wild card sa pagkapangulo. Sa mga pumili sa kanya bilang presidente, 51% dito ang nagsabing si Duterte ang kanilang second choice. At kung di naman tatakbo si Go sa pagkapangulo, 45% ang nagsabing si Robredo ang kanilang alternatibo. Ang survey ay non-commission. Ibig sabihin, pusang isinagawa ito ng survey firm. Sa 2,000 respondents, 12% dito ay mga taga Metro Manila, 23% ay mga Ilocano mula sa Northern Luzon, 22% mula sa Southern Luzon, 20% mula sa Visayas, at 23% naman mula sa Mindanao. Para sa Ayan ho ang napakalinaw na report ha. So, Eto na siya. malinaw nga na may mga galaw-galaw na. Hindi maiwasan. Alam niyo, Eto na siya. 3 years na lang eleksyon na. At yun naman galaw talaga ng mga Duterte for 2028 na. Di ba sinabi nga niya na, sabi ni Sara, siya ay front runner daw dito sa Pilipinas. Front runner naman lakas na. ng paniniwala sa kanyang sarili. Oh. Pero ayan, alam niyo, kung si Leni Robredo ay Sabi niya, ang lakas daw ng paniniwala ni Sara Duterte na siya yung front runner. Hindi mo ba na hahalata? Kahit anong gawin yung pandurog, kahit anong gawin yung paninira, nakikita nyo, lalong lumalakas. Lalong nagniningning, inuusig nyo. Anong nangyari sa panguusig nyo? Lalong lumalakas eh. Lalong nagiging gusto ng taong bayan. Lalong minamahal ng taong bayan si Sara Duterte. Pag hindi tumakbo si Bongo, baka Marcoleta, di mag-iyak ka lalo, Mike Abe. Nakikita ko rin sa bolang kristal na si Marcoleta, wild card yan. Hindi pa sinama si Marcoleta dyan, tandaan mo yan. Baka maglulupasay ka sa takot. Pag si Marcoleta ang tumakbo dyan, vice president, ay yari na. kumbinsi na tumakbo ulit, ay talagang malakas yan. Kasi yan ang number 2 dun sa presidential election ng 2022. Kung hindi nagsama ang Marcos at Duterte, si Leni ang pangulo ng ating bansa. Dahil suportado yan ng maraming mga kabataan, maraming artista. Sa totoo lang, pag artista ang sinorbe mo, panalo si Leni talaga. Ilan lang artista? 2028 election. Wala pang 20K. Si Leni, ay talagang hindi lang artista, marami. Ang Bicol ay solid voters ang mga nandyan. Ang mga botanteng Bicolano, napakalakas niyan. Sure Bolga. At tama yung sa survey na yan, ng Tangerie survey na yan. Kung i-endorse lang or magsasama ang Marcos supporters, Marcos loyalists, at Piklawan, Dilawan, abay malakas po yan. Ano daw? Kung magsasama ang Pinklawan, Dilawan, at Bangagan, mananalo yan. Mananalo yan kung meron kayong pagkakaisa. Meron kayong solido na boto. Meron kayong sinusunod na mga doktrina. Wala, kanya-kanya rin kayo Sa loob na nga ng samahan nyo, liku-liku na kayo. Hindi nyo magaya itong pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo na solido. Kayo nga, hindi nyo kayang mag-one vote ang pangarap mo malabo. Itong ang sekta na kinakaaniban mo na 43% daw na sinasabi ni De Lima. Mas marami daw sila. In-underestimate ang lakas at kapangyarihan ng isang minority daw na boto. Itong pagboto ng Iglesia ni Cristo, minamaliit nyo. Anong nangyari? Nanalo ng landslide si Marcoleta. Lahat ng binoto. Ang sumablay lang dyan si Revilla. Discretion na yan ng taong bayan. Kahit pa endorso ng Iglesia ni Cristo, kung yung ibang tao ayaw naman siya, matatalo. Pero sabi ko nga sa iyo, lahat ng pinagkakaisahan, possible na manalo. Hindi nyo pa sinusurvey ang Iglesia ni Cristo. Baka manginig kayo kung sino ang gusto. Yan yung opinion ko Yan yung opinion at reaction ko. Walang kinalaman po dito ang kahit sino. Yan ang nakikita ko.
kung magsama-sama kayo, maaari Dilawan, Pinklawan, Bangagan, mananalo kayo. Yun nga lang, wala wala kayong pwersa, Mr. Abe. Yung simbahan nyo nga watak-watak Hindi nga kayo makapag-establish ng malaking rally gaya ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung pangarap mo, Mike Abe, na maging pangulo ang lola mo, nako, malabo. Nakita ko na yan sa bolang kristal. Malabo pa sa sabaw. Malabo pa sa kupas na dilawan. Ay, naku po, Mike Abe, tuloy natin. Hindi biro, laban sa DDS. Di ba? Yun ang pwedeng mangyari. Wow. Anything can happen talaga ho sa politika. Wala ho makapagsasabi. Sabi ko naman sa inyo. Ulitin natin. Ang politika, 28 election, pag tumakbong presidente si Lenin, talagang hindi lang artista, marami. Ang Bicol ay solid voters ang mga nandyan. Ang mga botanteng Bicolano, napakalakas niyan. Talaga? At tama. Katakot tama yung sa Kakatakot. survey na yan, ng Tangeray survey na yan. Kung i-endorse lang or magsasama ang Marcos supporters, Marcos loyalists, at Piklawan, Dilawan, abay malakas po yan. Hindi biro, laban sa DDS. Nangarap. Yun ang Nangangarap. pwedeng mangyari. Anything can happen talaga ho sa politika. Wala akong makapagsasabi. Sabi ko naman sa inyo, ang politika, ang pagiging presidente ng bansa, ang aking personal paniniwala, destiny yan. Wow. Walang pwedeng magsabing number 1 ako na susunod. Vice President ako, siya na susunod. Hindi. Destiny po yan. Kung hindi mo destiny yung pagiging pangulo, hindi ka magiging pangulo kahit gaanong kayaman at lakas mo. Alam mo, Mike Abe, nakatakda, nakasulat na sa mga papel itong si Sara Duterte na maging pangulo. Yan talaga ang pinakamalakas. Huwag kang magbulag-bulagan. Huwag kang magbingi-bingihan. Huwag ka ding magpapatapal. Magpapatapal ng mata. Hindi mo nakikita ang katotohanan. Huwag kang magbingi-bingihan. Alam mo ang katotohanan. Alam mo ang majority na ang mananalo sa 2028 ay si Sara Duterte. Pag itong si Marcoleta pumayag, alam ko bali-balita mga kababayan, ni Marcoleta ang katandem niya na vice-presidente. Mag-giveaway itong si Bongo Yan yung nakikita ko sa bolang kristal ha. Yan yung mga naririnig ko sa mga netizen. Kaya Mike Abe, kahit anong gawin mong panaginip, ay wala. Walay. Nung eleksyon nga, binabanatan mo si Marcoleta na kahit anong gawin niya, hindi mananalo. Dahil pro-China ito. Yan ang sinasabi ng mga bangag na vlogger na ayaw kay Marcoleta. Sinasabi nyo pa na hindi sapat ang boto ng Iglesia ni Cristo para ipanalo ang isang Marcoleta. Anong nangyari? Meron pang nagsabi, magpapaputol ng daliri. Magpapaputol ng ulo. Pag nanalo si Marcoleta, nanalo. Wala namang nagpaputol. Marcoleta, nanalo. Tignan mo. Kaya nga nanalo si Bam Aquino, dinala ng Iglesia ni Cristo yan. Malaking tulong yan kay Bam Aquino. Di ba? Nung nanalo, hindi nyo man lang masabi, ay, ang laking ambag ng Iglesia ni Cristo dyan kay Bam Aquino Hindi nyo man lang nabanggit. Kasi binabas nyo. Marunong din kayo magpasalamat. Di ba? Ay, opinion ko yan Yan yung sarili kong opinion. Wala tayong dito. Yung react ko, sarili ko ito. Sarili kong opinion ito. Okay? Check pa natin. Kaya lahat ng nagbabalak at may gustong tumakbo sa 2028, huwag kayo mawala ng pag-asa. Malay nyo, kayo ang destiny. Kayo talaga ang pinagkakapagkakalooban. Di ba? Kaya, pero itong parehong babae, parehong abogada, palagay ko magandang laban. Kung yan talaga.
Alam mo, Abe, kung itong si Madam Leni ang manalo, ay nako, maging puppet lang ito. Hindi siya yung masusunod. Meron na namang hahawak dyan. Kung Sara Duterte, ay, ang babangga giba dyan. Tandaan mo yan, Mike Abe, ang babangga giba-giba. Parang PRRD itong si Sara Duterte. Mas matapang pa kay PRRD ito. Kaya, alam mo, namimiss na ng taong bayan ang kamay na bakal sa totoo lang. Sa totoo lang. Naku po, Mike Abe, wag ka nang magbulag-bulagan. Talagang yung bolang kristal na nakikita mo, baka maling bola yan. Okay? Walang pag-asang lola mo, promise. Parang Leni at Aquino. Di ba? Leni at Aquino, Sara at Bongo ba? Sinasabi doon sa survey? O yan. So, Mindanao at Luzon. Mindanao o Luzon laban sa taga Mindanao. Kasi si Leni at si Bongo, si Sara at Bongo, taga Mindanao. Davao. Si Leni naman, Bicol. Si Aquino ay taga rito sa Luzon at Metro Manila. Tarlac nga yan ang pamilya nila. O di ba? Pwede. Tingnan natin kung ano. After all, ang mga mamamayan pa rin. So baka sabihin natin, aga pa. Totoo yan, maaga pa. Pero kung talagang meron kayong mga plano, sino man sa inyo na gustong pumasok sa presidential election sa 2028, abay hindi po masamang magplano. Kasi ang pag-apply, pagiging Pangulo, national, international. Kailangan may alam ka dyan. Basta wala na. Wala nang pag-asa yung Leni mo. Kahit yung Risa mo, sila De Lima, wala yan. Promise. Ako na nagsasabi. Nakikita ko sa bolang kristal mga ligwak ang mga yan. Hindi gusto ng taong bayan, sinusuka na kayo. Promise yan. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Na malakas daw si Leni at kaya daw talunin si Sara Duterte. Alam mo, Mike Abe, kung si Bongo, pag umatras yan na bise, sa Marcoleta talaga yan, ilista mo yan. Talagang manginginig ka at mapaihi ka sa takot pag si Marcoleta yung maging vice-presidente ni Sara. Ang babangga, giba-giba talaga. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? I-comment nyo po ang inyong mga sari-saring reaction na kaya daw talunin ni Leni Robredo itong lakas ng Marcoleta, Sara, Tandem at Bongo sa darating na 2028 pag i-endorso daw ni BBM. Magsama-sama ang mga dilawan, pinklawan at mga bangagan, kahit ano bang kulay yan. Mananalo daw itong si Madam Leni na parang nakatakda daw na maging Pangulo. Aba, nangarap na naman ang mga ito. You are dreaming day by day. Sige, mangarap kayo. You dream by day. It's a free for dreaming. Okay? O mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share, para po malaman at sumambulat ito sa buong mundo. Itong issue na ito, itong presidential election at vice president, magandang pag-usapan ito. Sana po, wag po kayong susuko mga kababayan na si Sara Duterte ang magiging Pangulo ng Bayang Pilipinas at babalik sa kamay na bakal itong mawawala itong mga problema ng bayan pag si Sara Duterte ang nanalo at Vice President si Marcoleta. Salamat po ng marami, mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid sa buong mundo. Mabuhay po. Ako po si Wonders, The Wonders Philippines. Salamat po.